Okay, napakainit po ng panahon ngayon, no? At ang sabi, ah, sa Mayo daw, which is bukas, May na pala bukas, ano po, mas titindi pa raw po yung nadaramang init natin, yung mga damang init. So, guys, ingat po tayo. Oh, so, sa gabi pong ito, yes, gabi na po 10:40 po na po pala ng gabi, at hindi pa po dalawin ng antok. Ako, pag hindi ako inaantok, hindi ko pinipilit. I will wait kung kailan ako dapuan yan. Okay, at sa gabi pong ito, sabi ko, pag-usapan po natin yung tungkol sa false prophet na ina-anticipate na talagang since tagapaghanda po ito ng daan ng Antichrist, ito raw po ay yung mauuna. It makes sense, okay? It makes sense. Pero uulitin ko po yung stand ko because we are believers at tayo po ay minamahal ng Diyos. Hindi po niya kakayaan na magdanas po tayo ng Great Tribulation. Kaya again, uulit-ulitin ko, bago man dumating yon, magra-rapture na po. Pero pag-usapan pa rin natin, ito pong tinatawag na false prophet. Malaki po ba ang gampanin nito? Yes, malaki po ang gampanin. At ito pong huli, itong nakaraang linggo, namatay nga po ang Pope Francis. At sabi, kasi may hula po si Malaki, Saint Malaki. Ito po yung Malaki prophecy. Sabi po doon na yung susunod daw po sa kanya na hahalili, tatawaging Peter the Roman. At according dun sa maraming mga theologians, biblical theologians and Catholic theologians na rin, sinasabi nila, ang pamumuno ni Peter the Roman ay talagang masasabi nating disaster. Talagang disaster yung aabutin ng mga panahon na kanyang pamumuno. So, marami po ang nagsasabi, maaring si Peter the Roman na raw yung hinihintay na false prophet. Yun, ang sabi po nila. At yung isa naman po, meron po kasing rabbi ngayon sa Jerusalem. Hindi ko po nakuha ang pangalan niya, pero I think popular po ngayon siya. Hindi po si Yanuka, dahil si Yanuka po some 3 years ago. May bago po ngayon na parang inanoint na raw po, something like that. Sa dalawa pong yan, para po sa akin, since biblical po ako, mas totoo, mas possible po yung false prophet na manggagaling sa Jerusalem o sa Israel. Mas tiwala po ako dito. Kasi kung titignan mo yung flow ng mga pangyayari, history, ang mga Hudyo sa panahon po talaga ngayon, hanggang ngayon nire-reject nila ang Panginoong Hesukristo. They don't believe in Him as their Messiah. That's why talagang naghihintay pa sila ng Messiah. Ngayon, in order for that Messiah, yung Messiah na hinihintay nila kasi ibang klase, full of might, makapangyarihan, at makapagbibigay ng mga kahilingan nila, ng mga, kumbaga, parang mga malalaking mga bagay na hinihiling nila, no? So, ito po ay talagang inaabangan nila. So, pag lumabas na po itong false prophet na Hudyo, paniniwalaan nila ito. Paniniwalaan nila ito na may makapagbibigay sila sa kanila ng magandang solusyon. At ang mangyari po niyan, ituturo niya sila sa Antikristo. Dahil kababayan nila yung false prophet at isa po itong Hudyo, maniniwala po sila sa kanya. Yun po yung tinatawag na pwede nating sabihin na talagang may katuwiran po kumpara po doon sa yung Peter the Roman. Kasi unang-una Catholic siya, yung Peter the Roman, it's a Catholic, anong tawag dito? It's a Catholic theology. Ay, lumalamig na po ng konti. Lord Jesus, please, parang bigyan mo naman. Maganda naman po yung malamig ang panahon kaysa mainit. So, Lord. Okay, so, ayun po. Kaysa dun sa Peter the Roman, kasi popular nga po yung Peter the Roman because of what happened to Pope Francis, but it doesn't follow dahil it doesn't follow na yun ng truth, dahil talagang pag Kristiyano ka talagang nandoon yung katotohanan na gusto mo lang talaga yung sa Bible ang paniwalaan mo. Okay? So, tayo po sa Biblia lang po tayo. So, ang possibility po talaga na maging false prophet, yung nandito ngayon sa Israel. Kung sino man po yung the anointed it. Alam niyo po ako talagang wala akong ka-interest mag-memorya ng mga mahihirap na pangalan. Pag nakita ko, okay, fine. Pero siyempre pag i-vlog ko, pag-aaralan ko, pero yung
Hello? Yung on a daily basis, yung mga pangalan. Pag binabasa ko ng Old Testament, mga mahirap na pangalan, hindi ko naman po, huwag ko lang po, nilalagtawan ko po. Sa New Testament lang ako talaga naglalagay lagi. Kasi gusto ko yung mga pangalan nasa English na, wag na sa hindi na nakalagay doon sa Hebrew. Nahihirapan ako talaga doon. Okay, so, ayun. Pero nag-aral ako sa Bible School. Nasa Bible School ako. Pag Leviticus ang topic niya, tulog ako eh. Kasi nung kasama ko. Yun talaga. Real no. Hello. So, ayun. So, i-search yung pangalan niya. Sino ba itong inanoint na ito? Na inanoint ba or something? Parang believe sila sa kanya. Ayoko sabihin na inanoint. Baka mamaya hindi naman eh. Baka fake news pa, no? Pero parang sikat siya ngayon diyan sa Israel. Talagang ano po ito ha? Teka, tatasin pa ako. Latest news po siya para makasagap ng hangin. Ginaganyan ko pa ako. Yes. Parang latest news po siya ngayon. Yan muna. Ano ba yan? Dahil ang tiyan ko, Diyos ko. Ayan. So, ayan ang ibig ko sabihin po. Dahil latest news po siya ngayon. It's something that the Jews are really celebrating right now. Because they believe, tandaan nyo, they believe that siyempre hindi nila na false prophet. Pero that particular rabbi for them, they believe that it will help them to rebuild their most desired third temple. Yan third temple pong yan, talaga pong yan po ay matatayo. Pero again, kung pag-aaral mo ang Bible sa kanyang konteksto, talagang ang mga Kristiyano, pag the time na itatayo na yan, dun, syempre, na-rapture na po tayo. Okay? So, wag mong panabikan ng third temple dahil yan hindi para sa iyo kung Kristiyano ka. Okay? Yan ay para sa mga naiwan. Left behind, di ba? Kasi sa kanila yan, for them. Pero po sa ating mga Kristiyano, that's okay lang. Dahil hindi natin maaabutan yan. Ira-rapture po tayo. Okay? So, salamat po sa inyo dahil yung last video ko pinanood ninyo. Although, alam nyo, kami mga content creator, pag konti lang yung nagsusubscribe, tinatamad po talaga kami. Pero ako sabi ko, Lord, I'm not here for the subscribers. I'm here dahil pag latest news naman, inaano ko. Pero napansin niyo po ako, lalo na po ako sa pagpo-post. Dahil napapagod din ako. Kung kailan ako may time doon, sometimes nakikita niyo, puro repost lang po ako. Dito, inaantok na po kasi ako, kaya ako magsalita. Puro repost lang po, pasensya na po kayo. Pero, ngayon pipilitin ko magsingit ng time to, especially right now. Nung namatay si Pope, talagang yan, parang bumalik yung gana kong kasi mga end time prophecy, Malaki prophecy, Malaki prophecy, matagal na namin alam. Boy pa ang parents ko, sinasabi niya na yan eh. Oo, maliit pa kaming bata. Sabi niya gano'n, hanggang 112 lang ang Pope kanila eh. So, wow. Tagal na rin yun ha. Pero alam nyo ngayon, kaya matagal na po yung prophecy niyan. Kaya parang, dahil sinasabi naman ng mga magulang ko dati nung buhay pa sila. Kaya binablog ko naman po sa inyo, di ba? So yan, abangan niya, sino ba yung false prophet daw yan? Possible po siya yung ayaw ko sabihin pero popular siya ngayon. It's not, hindi po si Yanuka. Wala na akong, anong babalita yung kay Yanuka? Wala na akong balita eh. No, so hindi siya ang false prophet. Okay, so ano nga nangyayari ngayon? Ewan ko, matutulog na ako, nantok na ako. So ayun lang po, marami pong salamat sa panonood po ninyo. May nanonood pa rin. Please naman po, please lang, share nyo at nang mapanood. Mag-subscribe naman po kayo kasi parang ganahan naman akong gumawa ng video sa mga susunod. Ano po? Hindi naman po sa practical lang po tayo. Hindi naman yung kumita ang kailangan ko eh. Gusto ko lang po dito. Siyempre pag the more maraming subscriber, the more na maraming nanonood. Bakit siyelo ka naman gumawa ng mga ganitong bagay, ng mga videos. Yun lang naman po ang pakiusap lang naman po yan. Okay? So ito, dito sa video nito, natural lang po tayo. Ay, nantok na talaga ako. God bless, God bless.